Hello guys, magandang umaga. Andito po tayo sa farm ng aking bossing. Dito, meron silang mga kabayo, mga pang race po yan, mga kabayo na yan, mga malaking kabayo. Mamaya punta tayo dun sa kwadra. Andito pa yung ibang kabayo. Tapos pupuntahan din mo natin ang kanilang bakahan. Napakadaming baka dito ni Senyor. Ito. Yung isa nakamaskara pa. Takot magka-COVID. Yan. Iniingatan nila masyado yung mga kabayo na yan dahil mga mamahalin po yan. More or less mga 20 kabayo itong nandito. Tapos yun meron nando doon sa banda doon, training po siya. Mamaya papakita ko sa inyo. Itong farm ng aking bossing ay more or less mga 20 hectares po ito. Malaki ito. Ito isa sa pinakamaliit na farm na kanyang pag-aari dahil mga karamihan po ng kanyang farm ay napakalaki. Merong 1,500 hectares, merong 2,000 hectares. So ito yata ang pinakamaliit. Ito yung nasa northern part of Spain, Santander. Ayan, parang nasa probinsya din lang po, Mindoro. Madaming kakahuyan. Itong bahay na ito ay isa sa paupahan nila. Isang antik na bahay. Napaka-antik na po nito. Hindi ako nagkakamali, mga 150 years na ito. Saan yung mga baka? Ito yung painuman ng baka. Itong pinakang ano na to. Kaso, yung pinakang tuberiya ng tubig ay may butas. Kaya yan. Para na siyang lubluban. Yun yung pinakang painuman niya. Tamad lang yung bakero. Kaya ganyan. Hindi niya inaasikaso. Ayun, andito yung mga baka. Ito yung malalaking baka. Tawag nila dito ay yung limusina. Isang baka tumitimbang ng mga 500 kilos. Yan. Yan po ay mga inahin. So, andito pala yung turo. Itong turo bago. Baga ito siguro mga 1-year-old pa lang siguro itong turo na ito. Yan. Pakalaki niya, malaking bulas. Kaya bata pa siya. Siguro mga 450 kilos pa lang siya. Andito yung pinakamarami. Ayan, kalat-kalat siya. Kung di ako nagkakamali, ito yung mga nasa 60 baka. Ito, napakadami po niyan. Yan yung mga itong mga baka dito, yung mga anak, yung mga bulo kung tawagin sa amin. Dinadala po nila sa Toledo kasi nandun yung malaking bakahan nila na nasa 2,000 hectares. Kumbaga dito pinapaanak lang nila yung mga inahin tapos dinadala nila doon yung mga anak para palakihin. Ito yung mga baka na pang karne, pang slaughter. Yan, malalaki rasa po yan ng baka. So taon-taon ako'y nandito. 20 years na po akong pabalik-balik dito sa hacienda ng aking bossing. Kaya kumbagay kakaumay na rin. So ganun talaga ang buhay. Kailangan kumayod
Kahit saan lugar ka dalhin ng amo mo, wala kang magagawa kundi sumama. Trabaho ang hanap, kaya dapat tiyaga lang at tiis. O, akala ng iba, kung nasa abroad, sarap ng buhay. Pero hindi po ganun. Baligtad ang inyong pagkakaalam. Yan. Ito ay isa sa aking inspirasyon, kaya kami mag-asawa ay nagsikap din na magpundar ng kaunting lupa at nilagyan din po namin ng baka. Bagamat hindi naman po namin kayang bumili ng marami, ay unti-unti naming pinapadami ang aming mga baka. Yun ay nasa Pilipinas, sa probinsya namin sa Mindoro. Na yun ay nilalaan po namin balang araw pag kami ay magre-retired na. Kahit papaano ay meron kaming madudukot. So isa po ito sa naging inspirasyon ko, ang aking amo. Dahil napakasinop nila sa buhay. Kahit sila ay milyonaryo na, so gumagawa pa rin sila ng paraan kung paano madadagdagan pa ang kanilang yaman. So yan po ay bundok. Yan ating natatanaw na yan. Yan ay taniman po ng mga eucalyptus tree. Yun po yung kadalasang ginagamit yata sa paggawa ng paper, ng papel. Tapos dun sa gawing yon, nandyan ang National Park ng Cantabria. Nandyan po yung kuweba, isa sa mga famous na kuweba dito sa Cantabria. Hindi ko pa lang napupuntahan. Doon sa National Park, meron din dyan mga wild animals na galing sa Africa. May mga elepante din daw dyan. Kaya pag pumupunta yung mga apo ng aking amo dito, lagi silang pumapasyal doon. Bagamat kami mga trabahador lang, hindi naman kami sinasama. So yan po ang farm ng aking busing. Sinishare ko lang sa inyo ng konti. At isa ito sa aking naging inspirasyon sa aming munting pangarap. O papakita ko naman po sa inyo yung kwadra kung saan yung mga kabayo. Pang competition po yung mga kabayo na yun, yung sinasali nila sa Ayan, palis na ang aking busing, punta sila ng dagat. Yan po yung kanyang kotse, napakaganda, Range Rover. Ito ay yung ito po yung hybrid car, Range Rover. Diyos, hello. Kahit medyo makulimlim, punta sila ng dagat. Punta tayo, video natin siya ang aking busing nandito nagpapaseyo, naglalakad. Ito, namasya. Yan. Yan po ang aking busing, nakakulay pula ng pantalon. Yan. Wow. Kasama niya yung aking mamasyal sila maghanap ng tabubok. Ito po ay bahay din. Ito namang mga poste na ito ay dyan tinatali yung mga kabayo pag sinasapatusan, yung nilagay ng bakal sa paa. Katali dyan yung mga kabayo para hindi sila makagalaw.
Nung ako'y dumating dito, year 2000, ito pong mga puno na ito ay maliliit pa. Napakaliliit pa nito mga puno na ito. Pero ngayon, 20 years, ayan na sila. Lalaki na. Ayan, malaala ko nun. Ako'y may iyak-iyak dito dahil ito'y probinsya. Ayan, yung jaguar. Ito po'y binibideo ko para i-share lang sa inyo ng konti. Ano ba yung buhay ko dito sa Espanya bilang OFW. So, andyan po yung quadra. O, tapos na yung mga nagtitraining ng kabayo. Hindi tayo pwede pumasok doon dahil bawal. Yan po yung mga kotse nila. Ito po yung pag-aari din ng aming employer. Pinapaupahan niya yung mga kwadra na yan. At yung mga kababayan nun, nangungupahan din yung mga may-ari. So yan po yung mga sasakyan ng kabayo. Yan. So itong farm na ito ay kasama pa rin sa ari-arian ng aming employer. Humigit kumulang 20 hectares po ata ito. Napakalalaki ng puno dito. Papakita ko naman po sa inyo yung aming tinutuluyang bahay. Ang tawag nila ay palasyo. Na itong palasyong ito ay kung sa atin sa Pilipinas, isipin natin siguro puro multo ang loob ng bahay. Dahil ito ay once a year lang na nagkakamero ng tao. At puno ng mga bagin ang palibot ng bahay. Kaya kung makikita nyo parang walang bahay. Yan. Diba? Parang walang bahay pero siya yung natatabunan ng mga bagin. Nung dumating po ako dito, inumpisan pa lang namin itanim yung mga bagin na yan. So after 20 years, yan na siya. Napakalaki nitong bahay na ito. 3 palapag yan. So, sabi nila itong bahay na ito ay nasa 200 years na. So, isipin nyo, napaka-antik niyang bahay na yan. Kaya yung anak ko, sabi niya may nakita daw siyang multo dyan. White lady. Kaya hindi na siya sumasama dito. Nung maliit pa siya, lagi ko siya sinasama dito pag summer. Kung ngayon binata na siya, ayaw nang sumama sa akin. Yan, napakalaki po niyang bahay na yan. Palasyo ang tawag nila. Ang trabaho ko nga pala dito ay kusinero. Dati ako yung kamarero nila, waiter. Then umalis yung kusinera, ako po ang pinalit. Tawa ng Diyos, natuto rin naman ako magluto. Kontento naman sila sa aking trabaho. Masarap daw luto. Pero sa akin hindi ko naman masyadong pinagyayabang. Siguro masarap nga. Ito yung garden dati, napakaganda nito. Tingnan nyo ang mga napaka-antik na. Katulad na lang itong grills na ito. Napaka-antik na niyan. Yan. Antik siyang lahat. Yan. Parang haunted house yan. Tingnan nyo. Parang may sisilip din na white lady. Okay. Yan. Ayun. Yung aking amo nandun sa baba. Papasayo sila. Ito pong mga upuan na ito, lahat ng mga foam na ito, ako lahat na nagtahi niyan. Tahi ko lahat yan. Yan, ako lahat na nagtahi niyan, mga sopa na yan, mga upuan na yan. Kahit pa paano binayaran naman nila ako ng konti, pang bili ng sigarilyo dati. No, ako yung nagsisigarilyo pa, pero ngayon tumigil na ako. Ay, walang magandang idulot. So yan, ito po ang bahay ni Lolo. Yan, may mga bulaklak pa. Ayaw kong ipakita ang loob dahil baka pagalitan ako. So dito ko na po muna tatapusin. Ito ang aking kasama, si Senyor Benedicto, taga Laguna.
Oo, binta natin itong bahay lulo. Ito ang kanilang sasakyan. Yung po ang akin drive. Yung isa, yun, sa dulo. Subaru. Ito naman minsan drive ko rin, Jaguar. Ito, meron na naman pong isang paparating. Nangangabayo din. So, ang laki din itong kabayan ito. Ang ganda. Kulay itim. Bata pa itong nangangabayo. Oo, ang laki. Medyo masungit siya kasi mahangot. Hello guys, nandito po ulit ako, magbibideo ulit at ipapakita ko sa inyo itong kabuuang farm ng aking bossing dun sa aking first and second video. So may ipapakita po ako sa inyo ng isang uri ng damo dito sa Spain. So ito ay wild grass ito na napakakate. Para yung katumbas nito sa atin ay yung dahon ng lipa na pag nadikit sa iyong balat ay makate na mainit, parang napasok ka ng baga. So ito'y ganun din po. Pero lingid pala dito sa damong ito. Hindi ko nalalaman. Ito yung pala isang herbal din pala itong damo na ito. So yung katiwala dito, ang ginagawa niya, ito yung nilalaga niya. Tapos yung pinaglagaan siya, ang ginagawa niyang te. Iniinom niya sa umaga. So pampalinis daw ito ng bato, ang ganun, sabi niya. Yung kidney. So hindi ko pa naman natatry. Pero siguro nga. So yung next naman ipapakita ko po sa inyo ay yung wild blackberry. Ito yung parang ang katawan nito ay parang yung sa pinit sa atin sa Pilipinas. So ito po siya. So ngayon wala pa siyang bunga. Mga ganito pa lang, mga buko pa lang maliliit. Yan. Ito po ay wild blackberry. Yan kung makikita nyo. At kung makikita nyo yung pinakang katawan niya ay punong-puno ng tinik. Ayan. Kaya kahit dun sa dahon may tinik. Kaya pag nadumikit talaga naman. Daig pa ng sapinit. So pag ito po ay hinog na siya, ito yung masarap na gamitin panglagay sa tawag dito. Yung ginagawa kong postre, dessert na apple crumble. Sa Spanish yun ay cumbre de manzanas. So, masarap po yan. Sa next week, kapag ito po ay hinog na, ako po ay maggagawa ng video. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng apple crumble with blackberry. So abangan nyo po yun sa aking next video. Maybe next week or 2 linggo pa dahil berdeng-berde pa siya. So ngayon ipapakita ko naman po sa inyo, katulad ng sinabi ko kanina, yung aking bossing ay marami siyang bakahan. So pag dumating po yung time ng winter, ito pong mga damo na ito ay namamatay dahil sa sobrang lamig. At kadalasan ay nag-yelo dito, kaya namamatay ang damo. So ang ginagawa po nila, sila ay nag-i-imbak ng pagkain. So ito pong nakikita natin dito ng mga nakasako na itim. Ito po ay mga damo na ginamitan ng baler machine para ma-roll yung mga damo na pinag-anihan halimbawa ng trigo. So sa atin ang ginagawa naman ay yung dayami ng palay. So napakadami po nito. Ito ay, kung di ako nagkakamali, ito yung dayami ng trigo. So hindi ko pwedeng buksan dahil once na siya mabutas, sisingaw siya at mabubulok. Ayan napakatigas niya dahil yan ay ginamitan ng baler machine, yung malaking baler machine. So sa atin po ay dayami kadalasan ang ginagamit. Dahil wala naman po sa ating trigo. Ewan ko lang kung sa parting north ay may taniman sa atin ng trigo. So
So yan, mga punong kahoy na yan, sa katulad po na sinabi ko dun sa aking second video ata, na dumating ako dito year 2000, ay maliliit pa yung mga punong kahoy at kasama din po yan. Maliliit pa sila noon, bagong tanim. So ngayon after 20 years, ayan na sila, mga dambuhalang puno na sila. So bilis ng panahon. So dito sa gawing ito, napakadami po ditong blackberry. Yan po lagi kong kinukuha pag pagdating ng month ng August kasi yan hinog na sila. So ngayon ay July 26. Kaya kung makikita natin mga bulaklak pa lang at saka mga buko. Hindi ko pwedeng lumapit dahil masyadong ang tinik niya. Sana madami. Pag dumikit sa pantalon ay talagang tas-tas ang pantalon. So hanap po tayo ng medyo hinog na. Pero kung makakita tayo dito ng hinog. Para makita nyo lang po kung anong klase niya kapag siya hinog na. Minsan may nakita akong ahas dito. Pero hindi naman daw siya bininosong ahas. Sabi nung katiwala dito. Pasensya na po kayo sa aking video at ako hindi, first time po lang po itong gawin. Kaya ako hindi masyadong marunong pa. So, ginawa ko lang po ito dahil yung aking misis ay nagbo-vlog. May isa na favor sa akin na mag-video daw ako dito. Ayan, meron siyang pailan-ilan na hinog. I-close up po natin, focus natin siya. Habang kumakuha siya. Yan. Nakikita nyo yan, yung blackberry na yan, yan. Meron na siyang hinog. So, mga 1 linggo pa, marami ng hinog ito. Ito po yung sumisibo lang dito sa bakuran, sa pagitan ng lupa ng aking bossing. Kaya madami ito. Hindi naman po binibili yan. So, mahirap nga lang kunin. Napakahirap kunin yan. Dahil nga matinik ang kanyang katawan. Mas matinik pa sa sapinit. Kung alam nyo po yung sapinit sa atin. Yun din sumisibol na rin lang yung damo yan. Ayan punong-puno siya ng tinik. Yan. So ito po yung kabuuan na farm ang aking bossing. Sabi kanina nung kasama ko, tinanong niya daw si Senyor. Total na luwang nito ay 25 hectares daw po ito. Sabi ko kasi kanina sa first video ko ata is 20 hectares. So 25 hectares daw po total. So yun lang po at abangan nyo na lang uli ang mga next videos ko. Thank you. Sana magustuhan nyo ang aking simpleng video. Bye.